Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo at patuloy natin i-prepare ang ating mga sarili sa ating pagpupuri sa Panginoon sa umagang ito. Nag-alala po ba tayo narito ngayon? Amen. Kaya patuloy tayo magpuri. Sabay-sabay tayo umawit sa Panginoon sa umaga ito. Hallelujah. Put your hands together. Tuloy tayo umawit, patuloy natin purihin ang Panginoon sa umaga ito. Tuloy nga, O Diyos, na Ikaw lamang kailangan namin sa iyong mga buhay. We need you, Jesus. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging kahapuluan sa amin. Walang ibang makakapuno sa iyong mga puso. Tanging Ikaw lang ang Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord.
Spirit and in truth. Hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. We need your love, Lord God. We need your grace. Fill us with your presence, Lord, this morning. I need you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I have made, oh, I will sing of the
ang Panginoon na ating sinasama, tunay na napakabutihan ninyo. At kung sino man sa narito, mga hamon man, mga pagsubok, ay mga pinagdaraanan sa buhay, sino ngayon nakakaranas ng mga kahirapan, tunay na napakabuti ng Panginoon. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. So, tunay na ikaw lang ang Panginoon ang kailangan namin. We need you, Jesus. We need you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Patuloy tayong lumapit sa Panginoon sa umaga ito. Malaya tayong lumapit sa Kanya. Malaya tayong sabihin na naman ang nais natin sabihin sa Panginoon. Yes, Jesus. Let us declare His goodness at sabihin natin sa Kanya na siya lang ang kailangan natin sa ating mga buhay. I need you, Lord. More than yesterday, I need you, Lord. All the words that say I need you more than ever before. I need you, Lord.
thank you, Father. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Tuloy kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa buhay ng bawat isang narito, Panginoon. At maging sa nasa kanilang mga tahanan, Panginoon, na kasama namin patuloy nagpupuri sa iyo. Patuloy na sa umagang ito, i-prepare mo, Panginoon, ang aming mga buhay sa mga salita mo na patuloy na aming maririnig, Panginoon. Patuloy na ikaw ang gumawa, O Diyos. Patuloy na ikaw ang kumilos sa lugar na ito at sa bawat tahanan, Panginoon. Naway ang mga salita mong aming maririnig patuloy na magsilbing pagpapala sa aming mga buhay. Patuloy na magsilbing itong kabustugan, O Diyos, sa aming mga espiritual na buhay. Kaya ano, Panginoon, na sa iyo namin maibigay ang lahat ng aming papuri, ang lahat ng parangal, O Diyos, sapagkat karapat dapat ka lamang ng lahat ng ito, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo lamang ang lahat ng pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa ngalan ng Jesus na aming Panginoon. Amen. Praise God. Tanging ang Panginoon Jesucristo lamang po ang ating kailangan sa ating mga buhay. Amen po. Siya lamang at wala na hong iba. Siya kasapatan sapagkat ngayong umaga, higit po natin magbibigyang linaw ang katotohanan ito. No? Na si Jesucristo lamang ang siyang kailangan sa buhay ng bawat tao. Siya lamang ang kasapatan, siya lamang ang kapunuan sa atin. And this morning, patuloy natin i-prepare ang ating mga puso na patuloy natin matanggap ang pagpapala ng salita ng Diyos. So, kailanman hindi ho tayo iniwanan ng Panginoon, hindi niya tayo pinabayaan. Ang Diyos ay tapat at patuloy na mananatiling tapat. Minsan na siyang pinagkatiwalaan ng buhay ng mga tao noon at hindi sila nabigo sa Panginoon. Madalas po sa ating buhay, tayo po'y humihinto sa kung anumang pinagagawa ng Panginoon sa atin dahil dumarating ang panahon na tayo ay nagkakaroon ng kabiguan, hindi sa Panginoon, kundi nagkakaroon tayo ng kabiguan sa mga tao. At ang akala ho natin, sila yung nagpapaikot ang buhay natin. Sila yung nagpapatakbo ng ating buhay. Ang hindi natin nakikita na ang Panginoon ang siyang tumawag sa atin, dapat tayo magpatuloy sapagkat siya lamang ang may plano sa buhay ng bawat isa sa atin. So, makapagpapatuloy tayo, magagawa natin ang nais at pagawa ng Panginoon sa atin kung tayo po ay nakatuon lamang ating paningin sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po. So, ito ay napakahalagang katotohanan sa atin. Kailanman hindi ho tayo iniwanan ng Diyos, hindi niya tayo pinabayaan. Siya lang ang kailangan natin. Siya lang ang kasapatan natin sa ating buhay. So, kung meron mang mga tao na nasa paligid natin, mga bagay na meron tayo ngayon, sabi ko nung nakaraang linggo, ito ay pansamantala lamang at lilipas. Mawawala na parang bula. Subalit si Lord, kailanman hindi nawawala. Dahil mula sa pasimula, naroon na siya. At siya rin nagsabi na siya ang Alpha at ang Omega. So ngayon pong umaga, tingnan natin ang tunay na kayamanan at makita ng bawat isa sa atin na tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Tayo po ay masagana na. Masagana ng buhay po natin. Dumaranas man tayo ng minsan ay nagkakaroon tayo ng kaikausan, o minsan kulang man yung ating mga pananalapi minsan, subalit kailanman hindi ho tayo pinababayaan ng Panginoon. Okay? Nandiyan ang palaging kanyang pagsundo. And praise God, tunay nga po ng Panginoon ay patuloy na pumupuno sa buhay ng bawat isa sa atin, patuloy ho tayong pinagpapala, patuloy tayong pinangungunahan. So ngayon po umaga, ang ating pong pag-aaralan ay nakatuon dito sa prosperity, subalit ito ay biblical prosperity at hindi ho ito yung prosperity na bunga lamang ng kagustuhan ng tao o pamantayan ng daigdig na uri ng prosperity. Maging sa panahon natin ngayon, napasok ng prosperity gospel ang church.
Okay? Hindi ho yung biblical prosperity. Sapagkat madalas ay merong ibang motibo, merong ibang intensyon, okay, sa prosperity pinag-aaralan. Subalit sa atin po ngayong umaga, makita ho natin na bago pa man tayo magkaroon ng kung anumang bagay sa daigdig, tayo po ay matagal nang pinagpala ng Diyos. Okay? So, ang ating pong pag-aaralan, Life of a Prosperous Follower of Christ. Okay? From Philippians chapter 4, verse 1 to 20. Bago tayo magpatuloy, tayo pinanalangin sa Panginoon. Mapagpalang Diyos sa langit, salamat po sa iyong salita na aming tatanggapin ngayon. Ihanda mo ang aming mga puso na maging bukas na sisiglan, na handang tumanggap ng pagpapala ng pagtutuwid, pagpapala ng pagtuturo, pagpapala, Panginoon, ng hamon, at pagpapala ng saway na iyong kong kalab sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Lord, we pray na i-bless mo rin po ang mga kasama ko namin ngayon na nasa kanilang mga tahanan, nakikibahagi online. Hayaan mo ng iyong presensya, maranasan po nila mula sa lugar nito patungo sa kanilang tahanan. I-bless mo po kanilang pamilya. Bagay sa mga kapatid pong narito sa lugar nito, patuloy mo silang i-bless. Patuloy mo silang pangunahan mo, Diyos. Salamat po, Ama, sa iyo lamang po ang papurit parangal. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Philippians chapter 4 from 1 to 20. Okay? So, ito yung sulat ni Apostle Paul na kanyang isinulat na nasa loob ng bilangguan na nagsulat. Okay? Nasa loob ng bilangguan na nagsulat, subalit nagbibigay hamon sa mga taong nasa labas. Okay? Binigyang hamon ang mga mananampalataya na kung saan sila ho ay nag-iipon-ipon at pinadala ang sulat na ito ni Apostle Paul upang sila ho ay palakasin ang kanilang kalooban. Sabi ho ng Philippians chapter 4 verse 1 to 20, okay, sundan niyo po ako at babasahin ko sa Tagalog at sa inyong mga Biblia. So, kaya nga mga minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabikang makita uli. Magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. In verse 2, Judea, Syntyche, no? Medyo personal yung sulat ni Apostle Paul. Okay? Dito kay Judea at Syntyche, dito sa talatang to. Nakikiusap ako sa inyo, magkasundo na kayo bilang magkapatid sa Panginoon. Merong alitan ng dalawang ito, kaya pinaalalahanan ni Apostle Paul. Okay? At ang sabi niya sa verse 3, ipinakikiusap ko rin naman sa iyo, tapat kong kasama, tulungan mo ang dalawang babaeng ito. Sila man ay nakatulong ko sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Kasama ni na Clemente at ng iba pang kamanggagawa ko. Ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Magala kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko. Magala kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat. Kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, at kaibig-ibig. At kagalang-galang, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Kung magkagayon sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Anong laki ang aking kagalakan sa Panginoon sapagkat minsan ko pang nadama ang inyong pagmamalasakit sa akin. Pagkaraan ng mahabang panahon, alam kong hindi ninyo ako nalilimutan. Kaya lang, wala kayong pagkakataong matulungan ako. Sinasabi ko ito hindi dahil sa kayo'y hinahanapan ko ng tulong. Natutuhan ko ng masiyahan, ano man ang aking kalagayan. Naranasan ko ng magikahos. Naranasan ko na rin managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalutan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagala ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin. Alam naman ninyong kayong mga taga-Pilipos lamang ang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia. At
nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng mabuting balita. Nang ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit ding pinadalahan ninyo ako ng tulong. Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob ang nais ko'y sumagana ang pakinabang na tatanggapin ninyo. Narito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa aking pangangailangan at tulong ninyo sa akin na dala ni Epaprodito. Ang mga ito ay masasamyong handog sa Diyos, mga haing kalugod-lugod at kaaya-aya sa Kanya. At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang Diyos at Ama magpakailanman. Amen. So, pansinin po natin itong passage na ito na isinulat ni Apostle Paul dito po sa nasa loob ng bilangguan. And possibly ito ang isa sa mga sulat ni Apostle Paul na naisulat noong AD 55. No? Matagal na ho isulat ni Apostle Paul. Mapapansin po natin, may paalala si Apostle Paul. Sabi niya noong AD 55 na yun, sabi niya, malapit nang dumating ang Panginoon. Okay? Malapit nang dumating ang Panginoon. Ang tanong, totoo ba yung sinabi ni Apostle Paul o hindi? Noong time na yon, totoo kayo o hindi? Anong taon na ngayon? 2020 na. Inaantay ng mga mananampalataya dumating si Lord. Tandaan natin, ito'y totoo. Na malapit nang dumating si Lord. Okay? Kahit hindi pa siya dumating sa taong ito, hindi pa siya dumating sa 2021, palagi yung malapit nang dumating ang Panginoon at anytime mangyayari. Bakit po? Hindi ito ayon sa ating kaisipan ang orasan ng Diyos, kundi ito yung orasan ng Panginoon. At palagi sinasabing malapit na siyang dumating upang ang mga mananampalataya ay makapaghanda. Abutan man tayo ng pisikal na kamatayan o abutan man tayo ng muling pagbabalik ng Panginoon. So ngayon po, habang nasa loob siya ng bilangguan, kanya isinulat ito sa mga mananampalataya. Pinalalahanan niya, inaayos niya, minsan may mga sigalot sa loob ng church. Okay? Sapagkat mayroong dalawang babaeng nabanggit, si Euodia at pagkatapos si Syntyche. Okay? Sabi sa Bicol, pero may nagsisintikahan. Si Euodia tapos Syntyche. Okay? Hindi magkasundo yung dalawa. Bakit po? Maaari mayroong mga minor issue na pinag-uusapan yung dalawa at hindi mapagkasunduan. Pero ang sabi ng Apostle Paul, magkasundo na kayo, pinakikiusap ko sa inyo, at pinakikiusap ko naman dyan sa kapatid, sa mga gawa natin dyan, na tulungan ang dalawang ito. No? Sapagkat ang kanilang pangalan ay nakasulat din naman sa aklat ng buhay. So, kung makikita ho natin, bagamat nasa bilangguan, pero hindi tumitigil na magpaalala si Apostle Paul sa mga kapatid. Sapagkat ngayong pag-uusapan natin, yung prosperous follower of Christ, ano ang kanyang buhay? Nasa panahon ka man ng kagipitan, nasa panahon ka man ng kasaganaan materially, hindi nagbabago ang iyong pananaw sa paglilingkod mo sa Panginoon. Hindi nagbabago ang iyong pakiramdam sa Panginoong Hesukristo. Okay? Bakit po? Sapagkat ang tunay mong kasaganaan, walang iba kundi ang Panginoon. So pansinin po natin ang mga talatang ito, pansinin po natin, tingnan po natin ang background ng sulat nito. No? So, tayo po bilang mga manampalataya, no? Kung titingnan po natin ang pamantayan ng prosperity, iba sa pamantayan ng daigdig, sapagkat ang prosperity sa daigdig, dapat meron kang mga ari-arian, meron kang mga material na bagay. Okay? Subalit ang prosperity na mula sa Word of God, magkaroon ka ng Kristo sa buhay mo, meron kang lahat sa buhay mo. No? Hindi lamang ito kung ano may pagkakaloob ng Panginoon sa iyo para maging masagana ka. Kundi mismo ang Panginoon na nasa iyo ang pinaka-assurance natin na tayo ay mayroong kasaganaan sa buhay. Bagamat may mga pagsubok, bagamat may mga problema, bagamat minsan naghihikahos sa mga pangangailangan sa bawat araw. Subalit mayroon pong Panginoon na tunay na kayamanan, tunay na kasaganaan ng bawat isa atin. Tingnan ho natin na naging katayuan natin sa harapan ng Diyos, na tayo po ay hinugasan ng dugo ng Panginoong Jesus. Tayo ay pinatawad. Sino ho ba makapaghuhugas sa atin?
Magulang natin, tayo mga bata pa, pinaliliguan, hinuhugasan. No? Pero pagdating sa usapin ng kasalanan, walang ibang nakapaghugas ito, ang Panginoong Jesus para mapawi yung kasalanan. At yung puot ng Diyos hindi natin maranasan. So, kapatawaran. Ito yung kapatawaran na hindi mo kinakailangan magdala ng kung ano-ano. Sa Old Testament, kinakailangan mo maghandog. Subalit imperfect yung sacrifice sa Old Testament. Pagdating sa New Testament, hindi tayo yung nagdala ng handog. Si Yesu Cristo ang nagdala ng handog sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. No? Hindi mo kailangan magdala ng peace offering. Si Jesus yung peace offering. Kaya tayo napatawad. Pinawalang sala. Sa daigdig minsan, may nasusuhulan para mapawalang sala. Kahapon po ginunita yung panahon na hinatulan yung dating Pangulo si Joseph Estrada ng Sandigan Bayan ng life sentence. Okay? Pero makalipas yung mga ilang araw, muling pinalaya na pardon. Okay? Sino nagpalaya? Yung sumunod na Pangulo na pinalitan niya. Okay? Pagtanaw ng utang na loob at sapagkat alos siya yung sumunod na Pangulo nung umalis ito, napatanggal. Parang ang babayad niya lang yun. No? So, ganun ho yung sistema sa daigdig. Okay? Pero sa harapan ng Panginoon, no, hindi ho natin siya maaaring sumulan. Kundi ayon ho sa kanyang napakasaganang habag at biyaya sa atin, tayo ay pinawalang sala. Dahil sa ginawa ni Hesus Kristo. So ito may tuturing natin tayo ay masagana sa buhay. And then, pinaging anak ng Diyos. Minsan nga po, illustration ko, no, sa aming sa house church, mayroong 2 bata at 5 gulang. Sabi ko, ito bang 2 batang ito, no? Ito bang 2 batang ito namang problema mamayang gabi kung anong kakainin nila? Namang problema ba itong 2 batang ito kung anong, saan sila matutulog? So hindi sila namang problema. Bakit? Mayroon silang magulang. Bagamat walang pera ang 2 yan. Mayroong magulang na magsusustain ng kanyang pangangailangan. Gayon din tayo na pinag-anak ng Diyos. Mayroon tayong Diyos na pinagmumula ng lahat ng bagay. At tayo'y kanyang tinanggap bilang mga anak. Pinagkalooban ng panibagong pagkatao. Minsan ho, may mga tao may sugapa sa kung ano man, kinakailangan ho nila ng rehab. Para mabago yung kanilang kaisipan, mabago yung kanilang damdamin, at may balik sa normal yung kanilang pakiramdam, yung kanilang kaisipan. Subalit sa atin po, nung dumating si Kristo sa ating buhay, binago niya ang ating buhay. Binago niya yung direksyon ng ating patutunguhan. Binago niya maging yung patungo sa kapahamakan. Ngayon patungo na tayo sa buhay na walang hanggan. So ito pa lamang ho, makikita natin dito na tayo ho'y masagana na sa harapan ng Diyos. So, yung nagsusulat ho nito, nasa loob ng bilangguan. Sabi ho ng chapter 1 verse 13, okay? Sabi ni Paul, chapter 1 verse 13, nalalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang, narito na ako'y nabilanggo dahil sa pagiging tagasunod ni Kristo. No? Nasa loob ng bilangguan, sinusulat niya para palakasin, patatagin ang mga mananampalataya na nasa labas. So, bagamat siya'y nasa loob ng bilangguan, hindi siya tumigil na palakasin o patatagin ang buhay ng ibang tao. Alam niyo, maaaring sabihin natin, napakarami nating mga bagay, material sa ating buhay, pero minsan, hindi ho tayo makapag-extend ng buhay natin sa iba. Sapagkat minsan, kung gaano karami minsan yung material na bagay na meron tayo, yun din yung hirap ng damdamin na meron tayo. Hirap ng kalooban. Okay? Kaya minsan, kapag kakausapin ka pa lang, no? Kakausapin ka pa lang, lalapit pa lang sa'yo, maging sa loob ng pamilya yung anak mo, no? At tatawagin pa lang yung pangalan mo, biglang, ano naman? Diba? Kasi iba yung laman ng kalooban. Iba yung laman ng damdamin. Bakit po? Punong-puno ng hirap ng kalooban minsan. Subalit tandaan po natin, okay? Ang tunay na kayamanan mo natin ang Panginoon. Bagamat nasa panahon tayo ng naghihikahos, bagamat nasa panahon tayo ng mga pagsubok, nasa panahon tayo ng pag-uusig, ang buhay mo natin maaaring maging blessing pa rin sa iba. Maaaring tayo maging source ng pagpapala pa rin. No? Bakit po? Si Apostle Paul, ito yung kanyang karanasan. Nakabilanggo, pero patuloy na pinatatatag ang kalooban ng mga kapatiran.
ng mga mananampalataya na kung saan sila ho'y malaya, nasa labas ho ng bilangguan. Kaya ngayon po, mapapansin mo natin, sinasabi wala siyang kamalisahan sa kanyang kalooban dahil alam niya ang kanyang tunay na kalagayan kay Kristo. Kaya nga malakas ang kanyang loob nang sabihin ito ni Apostle Paul sa chapter 1 verse 20 to 21. Sabi niya, ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag ako magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng pagkakataon upang sa mabuhay, o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Maging panahon man na siya'y mabilanggo, panahon man na siya ay mapalaya, panahon man na nag-iikaw siya, wala siyang ibang pinakamimiti, mabigyan ng karangalan ng Panginoong Jesus. Maipakilala sa Yesu Kristo, sapagkat si Kristo lamang ang siyang tunay na buhay. Si Kristo lamang ang tunay na pag-asa sa buhay natin ito. Siya lamang ang patungo sa buhay ng walang hanggan. Ang sabi po ng John chapter 14 verse 1 to 3, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Ama, manalig din kayo sa akin. At kung hindi kayo, ipaghahanda ko kayo ng inyong matitirhan doon sa langit, no? Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. At kung hindi kayo, ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. At kapag ipaghahanda ko na kayo, babalik ako at isasama ko kayo. Si Hesus Kristo lamang ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Si Kristo lamang ang kasapatan at kapunuan ng bawat mananampalataya. Ngayon po, sabi ni Paul, mabigyan ko ng karangalan si Kristo sa mabuhay o sa mamatay. Kaya nga, ng panahon na yun, kahit na panahon na siya ay maaaring nakayuko at itinatanong kay Apostle Paul, no? Sinong susundin mo? Ang emperador o si Kristo? Nabigyan niya pa rin ng karangalan si Jesus. Bakit po? Pinili niya ang Panginoong Jesus. Nung pinili niya si Jesus, sabay pugot ulo sa kanya doon sa Roma. Okay? Sa Roma naganap yung execution kay Apostle Paul. So, ngayon makikita ho natin ng buhay ng isang mananampalataya na masagana, walang ibang Panginoon kundi si Kristo lamang sa kanyang buhay. Wala na hong iba. Sa chapter 4, inihayag ni Apostle Paul ang kagalakan ng isang tunay na mananampalataya na may kasaganaan. So ano nga bang meron sa buhay ng isang tagasund ni Kristo na mayroong kasaganaan? Unang-una, a prosperous believer, a prosperous follower of Christ learn to walk with contentment in life. Meron tayong kasapatan, meron tayong kasaganaan sa buhay natin. Meron tayong contentment sa buhay natin. Okay? Sabi niya, sinasabi ko ito hindi dahil sa hinahanapan ko kayo ng tulong. Natutuhan ko ng masiyahan anuman ang aking kalagayan. Yung salitahong natutuhan ko ng masiyahan. Okay? Nandun yung contentment sa kanyang buhay. Ano ang naging karanasan ni Apostle Paul? Okay? Verse 12. Sabi ho ng talata, naranasan ko ang maging kahos, naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. So, ito'y karanasan ni Apostle Paul, pero wala ho tayong mababasa sa Word of God na nagreklamo si Apostle Paul na pinabayaan siya ng Diyos dahil sa kanyang pagsunod. Kundi anuman ang kanyang kinakaharap, anuman ang kanyang sitwasyon, maging nasa panahon siya ng bilangguan, wala akong tayong mababasa na nagreklamo si Apostle Paul sa Panginoon, na nagsabi siya, bakit nasa ako ng bilangguan, samantalang nagliligon ako sa iyo. Wala akong tayong mababasa. Dahil hindi rin hadlang ang lugar na meron siya. Sa ating pong buhay, tingnan ho natin, kapag tayo'y puro reklamo sa buhay, nangangahulugan ho yan na wala tayong contentment sa buhay. So, napakahalaga ho ng kapuluang ito. Napakahalaga na sa bawat araw, anumang sitwasyon meron ka, anumang meron ka ngayon sa buhay mo. So, mahalagang nandun yung ating pong kakontentuhan na ito'y
inaayos ho natin. Ito po'y nagiging mabuti tayong katiwala ng Panginoon. Nagpapasalamat sa Panginoon ano bang meron tayo sa ating buhay. So bilang misyonero, wala ho talagang income si Apostle Paul. Umaasa rin lamang siya sa mga ibinibigay sa kanya at mga kaloob. Bagaman minsan gumagawa siya ng tent para may magamit din siya sa pagmimisyon. Subalit ho, yung kakontentuhan sa kanyang buhay ay napakahalaga. Na yun yung pumupuno sa kanya. Ano nang meron siya? Hindi na siya naghahangad ng kung ano pa man sa paligid. Hindi na siya naghahangad ng kung ano-ano pa. Kundi kung ano mang meron dyan, tanggap niya yun. Ano mang sitwasyon meron siya, tanggap niya ho yun. Bakit? Kasi ang nagaganap sa buhay ni Apostle Paul, yung plano ng Diyos. At hindi yung plano niya lamang sa kanyang sarili. Sapagkat yung buhay niya ay kanyang itinalaga na sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga nasabi niya, sa mabuhay o sa mga tayo, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. At ito po'y napakahalaga sa bawat mananampalataya. So, nandoon po yung contentment sa buhay ng isang Kristiyano. Bagaman hinahamon niya mga kapatid na makapagkaloob upang suportan ang gawain sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Hindi niya lang hinahamon ng mga kapatiran para yumaman ho siya. Pagkus para sumagana ang mga kapatid sa pananampalataya. Hinamon ni Apostle Paul na sumuporta sa gawain upang maabot ang marami pa. Hinamon ni Apostle Paul na suporta ng gawain upang may pangarap pa si Jesucristo. Ngayon po, tingnan ho natin ang kanyang sulat kay Timothy. Sa 1 Timothy chapter 6, verse 8. Sabi niya, 8 to 10. Sabi niya, kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain o nanaramit. Ito po yung basic need ng tao. Pero si Lord naman ay Diyos ng pagpapala, Diyos ng himala. Maliban sa pagkain, marami pa siyang maaaring idagdag sa atin. Alam mo natin, ang tao walang contentment. Sapagkat ito ko'y pinatunayan ni Maslow sa kanyang hierarchy. Yung unang level is yung survival needs ng tao. Hanggang ito'y paakyat ng paakyat. Hanggang gusto niyang maabot yung pinakang tuktok. No? Hindi na uubusan ng tao. Hindi na uubusan ng kagustuhan ng tao. No? Kaya nga po mayroong economics . No? So, kung mapapansin ho natin, ang tayong solusyon dito, magkaroon ng contentment. Subalit hindi ho natin mararanasan ang contentment kung hindi natin mararanasan si Kristo sa buhay natin. Hindi matitigil yung paghahanap natin ng kung ano-ano sa buhay kung wala yung kasapatan natin sa Panginoong Hesus. Ngayon, pansinin po natin, okay, sabi niya dito, ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay nauuhulog sa bitag ng masamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Mayroong pinagkakasuhan ng ating presidente na nasa PhilHealth. Bakit? Naghahangad na magkamal ng salapi. Noong panahon ng kasagsagan ng MGCQ, no? Halos maraming mga retailer kasi minsan nagkukulang yung face mask, nagkukulang yung face shield, lalo na sa panahon ng face shield. Diba? Yung unang labas, mapapansin mo natin, pinakamataas na sabihin natin, mga nasa 90 pesos, 75 pesos. Yung isa. Ngayon, yung 10, nasa 90 pesos na lang ng face shield. Okay? So, sapagkat ang nais ng tao magkamal, minsan mas madali ang pagdidilihensya. No? Nauso yung mga scam, subalit sabi din, nauhulog o nasasadlak sa paghihirap ng kalooban. At minsan po, dahilan din dito sa pagkakamal ng salapi, may mga tao talagang nalayo na sa Panginoon. Ito yung pinakamahirap sa buhay ng isang tao. No? Yung malayo sa paglilingkod sa Panginoong Jesus, dahilan lamang sa pagnanais, umithiin
na magkamal ng salapi. May mga naglilingkod sa Panginoon dati, ngayon nasaan na? May mga naglilingkod din sa Panginoon pagkatapos ipinasok bigla yung negosyo sa iglesia. Anong nangyari? Nagkahati-hati. Sapagkat pag pumasok ko yung pag-ibig sa salapi, ito ang magiging dahilan ng pagbagsak, magiging ng mga ministry. Subalit ho ang kapunuan, kung tayo hilalakad na mayroong contentment sa buhay, alam mo natin na mayroon tayong kapayapaan, mayroong kagalakan. Kung anong meron ko dyan, iyan na. Sapagkat iyan ay kaloob ng Panginoon sa atin. So, hawak ng Panginoon ang ating bukas. Hawak ng Panginoon yung kanyang plano sa ating mga buhay. No? So, ano man yung mangyari sa kasalukuyan, ayusin natin yung kasalukuyan. No? Ayusin natin yung kasalukuyan. Kung ano mang meron pinagkakalog sa atin ng Panginoon. Yung hindi natin kayang abutin, hayaan na natin sa Panginoon. Siya nang gagawa. No? So, magkakaroon ka lamang ng tunay na kasaganaan kung magkakaroon ka ng contentment. At ang contentment na ito, masusumpungan lamang natin kay Jesucristo. Hindi matitigil yung paghahanap natin ng kung ano-ano kung hanggat hindi natin nasusumpungan ang tunay na makapupuno sa buhay. At yan ay ang Panginoong Jesucristo lang. Pangalawa, a prosperous follower of Christ always come to the Lord in prayer. Sabi ng verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ito, napakahalaga ho, na sa isang mananampalataya, marunong ho tayong lumapit sa Panginoon na siya nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Hindi ho natin magawang magpasalamat, hindi ho natin magawang manalangin mayroong pasasalamat sa Panginoon. Okay? Kung ang laman ng ating puso ay kabalisahan. Kaya sinabi ni Apostle Paul, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Yung mga bagay na tinutukoy na ito, malamang ito ho ay may kinalaman sa mga material na bagay. Mga bagay na nakikita ho natin. No? Minsan kapag biglang dumating yung bill ng kuryente ho natin at biglang ang taas, sapagkat yun pala, 2 buwan tayo hindi na-reading. Biglang makita ho natin, mag-react tayo. Ano ba naman yan? Bakit ganito yung kanilang pagka-reading? No? Bakit ganito kataas yung babayaran ko? So, may nagkakaroon tayong kabalisan. Saan na ako kukuha ng pambayad nito? Subalit sa panahon ng due date, minsan nandiyan na ho ang provision ng Panginoon sa atin. Sapagkat ang sabi ng Word of God, sa halip, no? Sa halip, imbis na mabalisa ho tayo, sabi niya, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Okay? Lahat ng kailangan, ano lang yung pangangailangan natin. Hindi ito yung anumang labis, kundi ano man yung pangangailangan natin. Okay? Hindi natin sa Panginoon yung kasapatan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Nandun na yung declaration, Lord, salamat po. Alam ko namin na ibinigay mo na ang aming pangangailangan. Alam ko namin, Panginoon, na yun ang sinunduan kami sa aming mga pangangailangan. So, ang pag-asa ng isang mananampalataya na kanyang unang-unang nilalapitan. Okay? Hindi ho yung credit card ho natin kung may credit card ka. Hindi ho yung ATM machine, no? Kung mayroon ka hong debit card. At lalong-lalo nang hindi yung Bombay yung ating unang nilalapitan. Meron pa ba mga Bombay ngayon? Kung kakaunti rin nakikita ko nag-iikot. Okay? Hindi din yung mga taong nasa malayong lugar na nagtatrabaho, kundi ang ating pong unang nilalapitan, ang Diyos na buhay, na makapangyarihan, na kaya magsundo sa ating mga pangangailangan. So, yung buhay ko ay mayroong kasaganaan, no? Yung isang mananampalataya masagana, siya ho ay palaging lumalapit sa Panginoon. Hindi lamang dahil may kailangan siya, kundi buhay niya na ang makipag-usap. Buhay niya na ang manalangin sa Panginoon. Okay? May kailangan ba siyang wala? Ito ay buhay niya na isang mananampalataya na patuloy na makipag-usap. Patuloy na manalangin sapagkat alam niya sa kanyang buhay na mismo ang Panginoon ang solusyon.
Hindi lamang yung may solusyon sa Diyos, kundi mismong siya ang solusyon sa buhay natin. Siya ang kasapatan, siya lang ang kapunuan. So, iyan ho, no? Iyan ho ang buhay ng isang mananampalataya na masagana. Pangatlo, a prosperous follower of Christ live with the joy of the Lord. Ito ho yung mahirap. Naghihirap ka, pati ang kalooban mo naghihirap. Pero bagamat naghihirap ang kapaligiran, may kagalakan ka pa rin sa buhay sapagkat meron kang kasaganaan na mula sa Kanya. Sabi niya, magalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo. Bago binanggit ni Apostle Paul yung salitang magalak kayo, mayroon siyang problemang i-present. Nang sabi niya ho dito, Judea, Sintiki, magkasundo na kayo. Pinakikiusap ako magkasundo na kayo. Ipinakikiusap ko rin naman sa inyo, tapat kong kasama, tulungan mo ang dalawang babae ito. Sila man ay nakatulong ko sa pagpapalaganap ng mabuting balita, kasama ni Clemente at ng iba pang kamagagawa ko. Ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Magalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo. So halos magkakalugtong po yung talatang ito. Sapagkat kapag wala na rin joy sa kalooban ho natin, maaari ito rin magiging dahilan ng pagkasira ho natin ng relationship sa iba. No? Kapag wala ng joy, hindi na ho tayo masaya pa sa kung anong ginagawa ho natin. So napakahalaga po na sa buhay ho natin nandoon yung kagalakan na inilalagay ni Lord. Na tayo ay naglilingkod sa Panginoon, na palaging nandoon yung kagalakan. No? Alam niyo, yung isang tao mayroong kagalakan sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, okay? Ginagawa niya isang bagay for His glory at hindi sa kung anumang kaisipan niya lamang o kanyang personal na hangarin, kundi para bigyan ng karangalan ang Panginoon. So, yaman may bigyan po ang kagalakan, yung buhay natin, kaya natin i-extend sa iba. No? So, ang nagsasabi ho nito, nasa loob ng bilangguan, nakapagsasabi pang magalak kayo sa Panginoon. Subalit siya po ang nagpapaalala sa mga kapatiran, nagpapaalala sa mga kapatiran na malaya, na magalak ho sila. So ang kagalakan ng Panginoon ay nararanasan bunga ho ng malalim na pagkakilala at pagkakaroon ng relasyon sa Kanya. Okay? Ang kagalakan sa Panginoon ay nararanasan bunga ng malalim na pagkakilala at pagkakaroon ng relasyon sa Kanya. So, hindi ho ito nagmumula sa kung saan-saan lamang, kundi ito'y nagmumula lamang sa pagkakilala sa Panginoong Hesukristo at sa malalim na pagkikipag-ugnayan sa Kanya. So, nagkakaroon tayo ng kagalakan. Maging sa gitna ng mga trials na dumarating, gitna ng mga pagsubok na meron tayong kagalakan. Bakit po ang ating pag-asa si Lord? Nasa bilangguan na si Apostle Paul, bakit hindi siya natitinag? Bakit wala tayong mababasa sa sulat ni Apostle Paul, bagamat may ilang sulat si Apostle Paul na nawala? No? Halimbawa sa Corinthians, actually, 4 yun na sulat. Mayroong 2 sulat siya sa mga taga-Corintong, hindi na ho na-publish, hindi na ho nakasama sa 27 books. Nawala ho. No? Pero kahit na isa ho sa mga aklat niya, wala ho tayong mababasa. No? Na nasa loob ng bilangguan, pagkatapos makita natin, napakalungkot niya. Although maaari mayroong kalungkutan, bahagi ng pagiging tao na mayroong tayong damdamin. Subalit yung kalungkutan niya, hindi ho ito nagiging dahilan para mawalan siya ng pag-asa minsan. Pagkos patuloy nagkakaroon ng kagalakan sa Panginoon. Papansin niyo sino itong nasa bilangguan, mag-praise and worship pa, nang nabilanggo siya. Pero actually, nabilanggo si Apostle Paul, sina Paul and Silas, no? Nabilanggo ang dalawang ito, hindi dahil sa anumang krimen, kundi dahil sa pangangaral ng mabuting balita sa mga taga-Epeso. So kinalagad sila patungo sa bilangguan. Okay? Ipinahagupit at habang nasa bilangguan, sabi doon, sila'y nanalangin at nagpuri sa Panginoon, umaawit ng mga himno. Sapagkat maging sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kahirapan,
mayroong kagalakan sa puso. Hindi ho sila nadaig ng sitwasyon, ng kanyang kalagayan. Hindi ho sila basta-basta natinag. Bagkus mayroong kagalakan. Ilan ho ba sa atin ang magagawa pa rin magpuri sa Panginoon? Bagamat mayroong mga pinagdadaanan sa buhay. Magagawa lamang natin iyan kung ang kagalakan ng Diyos ay nasa ating mga puso. At tunay ka nga pong pasagana sa iyong buhay pananampalataya sa Panginoon. Walang karapatan o kapangyarihan ng kaaway upang ibagsak ka sa anumang sitwasyon. Ang prosperous follower of Christ have peace through our Lord Jesus Christ. Sa wakas, sa 8 and 9, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Minsan po, nawawala yung kapayapaan sa ating puso, sa ating isipan. Depende kung ano yung laman ng ating isipan. Number 1, sa kung ano ang laman ng isipan natin. Kung ang laman ng isipan natin, puro problema, bagamat parang peaceful sa paligid mo, ikaw naman, mayroong kaguluhan sa isipan. At lahat ng makita mo, puro kaguluhan. Lahat ng makita mo, puro negatibo. Sapagkat yung laman ng isipan mo natin minsan, nandoon yung lahat ng kaguluhan. Ngayon, ang sabi ng Apostle po sa kanila, dapat maging laman. Hindi ho ito isang suggestion lamang. Kundi ito yung, sabi ng Apostle po, dapat maging laman. Ito yung kailangan meron isang mananampalataya. Maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat. Karapat-dapat. Pangalawa, kapuri-puri. Pangatlo, mga bagay na totoo. Ano man ang kasinungalingan, mula yun sa kaaway. Hindi yan mula sa Panginoon. Minsan, kung mag-isip po tayo, labis-labis. At yung labis na pag-iisip po natin, nagre-resulta sa atin ng hirap ng kalooban. May mga panahon, or mga panahon na dumarating na ganoon sa ating buhay, isuko natin sa Panginoon. Sabihin natin kay Lord, hindi ko na kayang abutin ng aking isipan, ikaw nang bahala diyan sa bagay na iyan. Lord, hindi ko na talagang kayang gawin pang isang bagay na ito, at maaaring ito lang yung pinagagawa mo sa akin, Lord, ikaw na rin bahala dyan. Makikita mo isasaayos niya ng Panginoon. Kaysa mag-isip ko tayo sa mga bagay-bagay na hindi na natin kaya pang abutin, tayo rin lang po yung magkakaroon ng kabigatan. Sa ganong paraan, hindi ho tayo kailan magiging pagpapala at hindi natin mararanasan ang pagiging masagana o kasaganaan itong ipinagkakaroon ng Panginoon. So, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Hindi lamang ito sa isipan natin ang mga bagay na ito nananatili. Sabi ni Paul, isagawa, yung salitang isagawa ay mayroong kinalaman sa salitang pamumuhay. I-apply, ipamuhay. Ipamuhay ang lahat ng inyong una natutuhan. Ano bang natutuhan ko mula sa salita ng Diyos? Ano bang dapat ko ipamuhay? Pangalawa, tinanggap. Ibig sabihin, may nangaral at pinagkalab sa atin. Ano ba yung salita ng Diyos kanina? Dapat ipamuhay. Oo, kung mag-isip na kung ano namang labis-labis sa buhay. Bago sa pagkatiwala sa Panginoon. So, ipamuhay. Yung tinanggap ko natin sa salita ng Diyos ngayon. Narinig at nakita sa akin. Naging halimbawa kay Apostle Paul. Ay, nasa bilangguan nga pala si Apostle Paul. Hindi naman problema. Mayroong kagalakan, mayroong kapayapaan pala si Apostle Paul. Paano kayo mangyari sa akin? Malaya ako. Malaya akong nakagagawa ng kung anuman. Wala akong sa bilangguan, pero kaya ko kayong maranasan ang kapayapaan na ito na pinagkakaroon ng Diyos. So, ang sabi ni Apostle Paul, kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Sino yung source ng peace? Sabi niya, ang Diyos na nagbibigay. Si Yesu Cristo, He is the Prince of Peace. Okay? Siya yung pinagmumula ng kapayapaan ito. So, tandaan po natin mga kapatid.
Pag sa buhay natin ang Panginoong Jesus ay tunay na naghahari, tunay tayo masagana. At ang isang masagana, mayroong kapayapaan, mayroong kagalakan, mayroong kasapatan, at walang ibang ginagawa ang lumapit sa Panginoon at manalangin. Panglima, a prosperous follower of Christ, his satisfaction is the Lord Jesus Christ. 12:13, naranasan ko ng maging kahos, naranasan ko na rin managana, natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, okay, hanggang 13 lang po tayo. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Si Jesus lang po yung nagbibigay sa atin ng kapunuan. Si Jesus lang po ang nagbibigay sa atin ng kasapatan upang mapagtagumpayan yung mga pagsubok na dumarating. Ang totoo po, binanggit ni Apostle Paul yung talatang ito, no? Hindi ho natin ito dapat gamitin kung saan ang talatang ito. No? Mapansin ho natin isang basketball player, no? Nakatato sa kanya o nakasulat sa kanyang sapatos, o yung iba namang mga atlet nakatatuho sa kanila mismo yung salitang, I can do all things through Christ. No? Subalit tandaan po natin na ito hong talatang ito ay para sa lahat ng mga mananampalatayang sumusunod sa Panginoon. No? Sa kanilang pagsunod sa Panginoon, nakakaranas sila ng kahirapan. Nakakaranas sila ng mga pagsubok. Nakakaranas sila ng mga pag-uusig. Sa kabila ng mga pag-uusig na ito, sila ay nananagumpay sapagkat mayroong Panginoon na nagbibigay sa kanilang kalakasan. So hindi sila may babagsak. Hindi nila kinakailangan ng kung ano o kung sino para mapalakas sila o mapatatag. Tanging ang Panginoong Jesucristo lamang ang kinakailangan isang mananampalataya upang mapagtagumpayan ang dumarating na mga pagsubok. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. To overcome difficulties as we serve the Lord. Makapagpapatuloy tayo maglingkod sa Panginoon. Anuman ang hirap na pagdaanan natin. Sapagkat si Kristo ang kapunuan at nagbibigay ng kalakasan. Tandaan mo natin ang katotohanan ito, hindi matitigil ang paghahanap na makapupuno sa atin hanggat hindi natin ito natatagpuan kay Kristo. Patuloy tayo maghahanap ng kung anumang bagay na magiging satisfaction sa buhay natin. Maliban lamang na ito'y masumpungan natin sa Panginoong Jesucristo. Pang-anim, a prosperous follower of Christ understand the importance of giving in the ministry. 14-15. Gayunman kinagagalak ko ang ginagawa ninyong pagtulong sa akin. Alam naman ninyo kayo mga taga-Pilipos lamang ang nakahati ko sa hirap na ginawa at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia at nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng mabuting balita. Nang ako'y nasa Thessalonica na makailang ulit ding pinadalhan ninyo ako ng tulong. Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng magkaloob. Ang nais ko'y sumagana ang pakinabang na tatanggapin ninyo. So, sa ating pong actually, pinakikita dito ni Apostle Paul, sa ating pagkakaloob sa Panginoon, no? Ang totoo, tayo ho yung pinasasagana ng Panginoon. Tayo ho yung pinagpapala ng Panginoon sa ating pagkakaloob. So, hindi hinahamon ni Apostle Paul yung mga mananampalataya na magkaloob sa gawain para lamang magkaroon ho siya. Kundi sabi niya, ang nais ko'y sumagana ang pakinabang na tatanggapin ninyo. Sapagkat ang Diyos ang patuloy na nagpapala ho sa atin. So, yung ministry na pagpapala ng Panginoon, yung ministry lumalawak dahil nandiyan yung mga kapatiran. At yung mga kapatiran naman, patuloy na pinadadaloy ng Panginoon ang pagpapala sa kanilang buhay. So, hindi ho nauubusan. Okay? Hindi ho tayo nauubusan. Sabi sa verse 19, at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa panahon po magkaroon ng El Nino, saan ho ba natin
mas pipiliing manatili? Sa water refilling station o sa isang bukal? Yung water refilling station, alam mo natin na kumukuha lang ng source sa tawad. Pero yung bukal, kahit na magkaroon ng tagtuyo, siya ho'y patuloy na magbubukal ng tubig. Okay? Sapagkat yung kanyang source galing mismo sa ilalim ng lupa. Samantalang yung source ng water refilling station, maaaring humina at mawala. So, mga kapatid, wala ho tayong ibang pinakang source, kundi ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay, ang Diyos na pinagmulan nito sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ang kasaganaan ay patuloy niyang pinadadaloy sa atin upang tayo naman po ay maging pagpapala sa iba. Bagamat dumaan po yung panahon ng pandemic o dumaan yung panahon ng ECQ, GCQ, MGCQ, no? Subalit salamat sa Panginoon. Bakit po? Hindi niya tayo pinabayaan. Naranasan natin ang pagpapala ng Diyos. Naranasan natin ang kasaganaan ito. Materially, spiritually, patuloy ang pagpapala ng Panginoon sa atin. Sapagkat ang lahat ng ito ay nagbubuhat sa Diyos. Ang lahat ng ito ay nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakahalaga panatilihin natin ang Panginoon sa ating buhay. Maiwan na tayo ng anuman na kung sino man, huwag lang tayo maiwan ng Panginoong Jesus. Huwag lang tayong iwan ng Panginoon. Sapagkat kapag ang Panginoon ang mawala sa atin, maaaring ito magiging paumpisa na kaguluhan sa buhay natin. So tandaan po natin na ang buhay ng isang mananampalataya ay masagana. Walang Kristiyanong mahirap. Bagamat may mga pinagdadaan ng kahirapan, pero walang Kristiyanong mahirap. Sapagkat ang kanyang kayamanan ay hindi nakabase sa kung anumang meron siya sa liigid. Ang kanyang kayamanan ay mismo ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay. Ang Panginoon na siyang nagmamay-ari ng lahat. So, makikita ho natin ang sabi ni Jeremiah sa Lamentation chapter 3 verse 23 to 24. Okay? Hindi okay. Umpisahan mo natin para maliwanag yung context mo natin. No? From 21. From verse 19. Simpait ng abdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Lagi ko itong naaalala at ako'y labis na namimigati. Gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa pag naaalala ko ito. Ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kupas na kahabagan. Hindi nagbabago tulad ng mukhang liwayway. Dakila ang kanyang katapatan, si Yahweh ay akin. Sa kanya ako magtitiwala. Yung last verse po na sinabi sa 24, si Yahweh ay akin, sa kanya ako magtitiwala. Kung mapapansin mo natin dito sa talata, ang tunay na kayamanan ng isang Kristiyano ay ang Panginoon. Kaya natin masabi ngayong umaga, ang Panginoong Jesucristo ay akin. Sa kanya ako magtitiwala. So, ngayon po, makikita ho natin na isang mananampalatayang Kristiyano lumalakad na mayroong kasapatan sa buhay. Mangyayari lamang ito kung si Jesus ang naghahari sa buhay natin. Ang isang masaganang tagasunod ni Kristo, palagi lumalapit sa Panginoon sa pamagitan ng pananalangin. Hinihiling niya sa Panginoon kaysa mabalisa. No? Kaysa magmukmuk at mabalisa, siya ho ay lumalapit sa Panginoon at nananalangin. Hindi yung kung sino-sino, kundi tanging ang Panginoon ang kanyang nilalapitan. Ang isang masaganang tagasunod ni Kristo, nabubuhay na mayroong kagalakan. Bagamat may kahirapang pinagdaraanan, ang buhay natin magiging pagpapala pa rin sa iba. Magiging pagpapala na abutin ng ibang tao, palakasin, patatagin ng ibang tao. No? Minsan mga tao, masabi natin, mayaman na ho sila. No? Mayaman na sila. Ang problema, halos hindi mo sila makausap. Bakit? Ang dami na nilang problema pinagdadaanan.
Ang totoo kasi, yung tunay na kayamanan, ang Panginoon. Kapag pinagkalog sa atin ang kagalakan, mayroon din tayong kagalakang maglingkod. At kagalakang i-extend yung buhay natin sa iba na maging blessing sa kanila. Ang isang mananampalatayang Kristiyano o isang tagasunod ni Kristo, mayroong tunay na kapayapaan. Ang kapayapaan ito hindi umahanap kung saan, tanging sa Panginoon lang. At kapag mayroon kang kapayapaan, anumang kaguluhan na dumating sa buhay natin, anumang pagsubok, hindi ka basta-basta matitigan. Ang isang tagasunod ni Kristo, walang ibang makapupuno sa Kanya, tanging si Kristo lamang. Siya lamang ang kapuluan. No? Hindi sa kung ano may kailangan tayo sa Kanya, kundi siya mismo kailangan natin. Ang isang masaganang Kristiyano, naunawaan niya ang kahalagahan ng pagkakaloob sa ministeryo ng Panginoon, sa gawain ng Panginoon. So, ito pong anim na ito ay napakahalaga sa ating mga mananampalataya na dapat po natin paghawakan na tayo po ay masagana. Tayo ay masagana. Bagamat minsan parang kapos po tayo sa mga pangangailangan, pero ang totoo, masagana po tayo. Bagamat minsan wala po tayong trabaho, masagana po tayo. Bagamat minsan dumarating sa atin ang mga pagsubok, tayo ay pinagpala ng Panginoon. No? Bagamat tayo ay naka-social distancing ngayong umaga, sabihin natin sa ating katabi, hindi ka mahirap. At walang Kristiyanong nananatili sa kahirapan. Sapagkat ang Diyos na pinagmumula ng lahat ng bagay ay nasa Kanya. Manalangin tayo. Aming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa katiyakan sa umaga ito. Katiyakan ng iyong salita. Na makita namin ang aming mga sarili na kami yung pinagpala. Kami masagana. Sapagkat ang aming kanlungan ay ang Diyos na pinagmumula ng lahat ng bagay. Diyos na nagkakaloob at hindi marunong magpabayaan. Diyos na tapat. Amang Banal, tulungan mo kami. At maging sino man ngayong umaga, ang dumaranas minsan na para bang ikahos, para bang wala ng pag-asa pang darating sa bukas. Nawa ang salita mo ito ang magbigay ng pag-asa na muli namin balikan ang katotohanan na si Jesu Kristo ang papaghariin sa ating mga buhay. Na siyang maging kasapatan sa bawat araw. Ama, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa pagpapala, sapagkat ang aming buhay ay hindi lamang sa daigdig na ito. Bagos ang aming buhay ay hawak mo. Ano man ang maganap bukas, alam po namin, O Diyos, na ito'y nasa ilalim ng iyong plano. Lord, we pray na i-bless mo bawat isa. Iparanas mo, Panginoon, ang kapayapaan ito. Kagalakan na mula sa iyo. Tulungan mo kami na patuloy na lumamig panalangin sa iyo. Hindi yung kapalisahan, kundi kapayapaan mula sa iyo ang maranasan namin. Hayaan mo ng kasapatan mo ang patuloy na managana sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Diyos, sa umaga ito at dalangin ko na sa aming paglabas sa lugar na ito, bago namin ang kagalakan, dulot ng iyong salita. Purihin ka po ang banal. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang Diyos at hayaan po natin ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy nating maranasan sa bawat pagkakataon sa ating buhay. Okay? So para po sa ating announcement, this next Sunday, meron pa rin po tayong on-site at yung mga mga upuan po natin, yun po ay nakatalagaw sa atin. So yung hindi makakadalo, mag-message lang po sa akin at yung makakadalo at meron po tayong kasamang mga member din natin sa church ay mag-message din po sa akin para maayos natin yung schedule. Okay? Okay. So, ngayon po, yung ating pong anniversary ay sa 3rd Sunday ng October. So, ang ating pong gawain ay tuloy-tuloy pa rin, no? Sa ating on-site hanggat wala akong mabilis ang nangyayaring community transmission. So, magkakaroon tayo ng tuloy-tuloy ng on-site, no? Fellowship. Every Sunday ko natin gagawin yan. Ngayon, pinagpaplanuhan ko po na isama kayo sa morning devotion online. Okay? Although may ilan maaaring makasabay. So, papaplanuhan po natin na gagawin yung
morning devotion na yan, at least 30 minutes every morning na gagawin mo natin para may pag-pray ang church, may pag-pray ang gagawin ng Panginoon, may pag-pray ang mga paparating pang mga pagkilos ng Panginoon sa iglesia. Okay? So sa September 30, meron po tayong concert of prayer. Ito ho ay gawain sa ilalim ng Assemblies of God. Sa Southeast Asia po, no? Meron tayong mga kasama na galing sa iba-ibang mga lugar na nasa Assemblies of God din, no? Yung local na General Council ng Assemblies of God sa Thailand, sa Malaysia, Singapore, at sa iba pang lugar. Sama-sama kong mananalangin dito po sa concert of prayer. Online po ito. So, yung post ko na lang po sa Facebook yung ilang detalye sa concert of prayer na ito. Okay? September 30, yung oras mo natin sa Pilipinas, alas 4 ng hapon, ito mangyayari. Okay? So, makikibahagi ko tayo online, sa online concert of prayer na ito. Okay? Sa atin po sa Assemblies of God. So, ang Philippine General Council of the Assemblies of God ay nakikibahagi sa gawain ito bilang bahagi po tayo ng fellowship ng Assemblies of God. So, ito lang po ang ating mga announcement sa ngayon at patuloy po tayong pagkaroon ng kalakasan mula sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita na atin pong natanggap. No? So, tayo po ay patuloy na magpasalamat sa Panginoon. No? Tayo po lahat ay tumayo at isama na ho natin ipanalangin sa ating pangbukas na pananalangin ang ating mga kaloob sa Kanya. Pasalamatan natin ang Diyos sa umaga ito. Pasalamatan natin ang Diyos sa pagpapala natin tinanggap. Ipagpasalamat natin sa Kanya ang buong linggong darating. Makapangyarihan ng pagpapalang Diyos sa langit. Salamat po sa iyong salita na amin pong natanggap. Salamat sa panibagong kalakasan. Salamat sa pananaw, Panginoon, ayon sa iyong salita. Lord, wala akong Kristiyanong mahirap. Sapagkat ikaw ang tunay na kasaganaan ng aming buhay. Hindi nakikita ng mga tao, subalit ang buhay sa aming mga puso. We pray, O Diyos, na yung assurance ito, patuloy mo pong iparanas sa bawat araw. Dalangin po namin, kalooban mo palagi maganap sa aming buhay. Tulungan mo kami, O Diyos, na patuloy na maglingkod sa iyo. Saan mo man kami, O Diyos, inilagay na uri ng paglilingkod. At hayaan mo ng bawat isa sa amin ang iyong proteksyon, pagsama, patuloy na maranasan. Salamat po, O Diyos, sa salita mo na nagbigay ng kapunuan. Salitang nagbigay ng kalakasan at hamon sa amin. O ito man ay naging pagtuturo sa amin ng pagtutuwid. Lord, maraming salamat dahil na napakabuti mo. Dalangin namin sa aming paglabas sa lugar na ito, na baon-baon, Panginoon, ng kagalakan, kapayapaan na mula sa iyo, pagpapalang makalangit, at maging iyong pagkilos, Panginoon, sa buhay namin. Amin din po, Diyos, ay tinataas maging aming mga kaloob, hayaan mo na ang mga ito ay patuloy na maging kagamit-gamit sa kalalawak ng iyong gawain. Purihin ka po, Diyos, at patuloy ka namin pinararangalan. Idako mo kami muli sa susunod na gawain sa lugar na ito na mayroong panibagong pag-asa at kagalakan na mula sa iyo. Purihin ka po, Amang Banal. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Sa isang mapagpalang umaga po sa bawat isa at patuloy ng Panginoon ang siyang mapapurihan. God bless po.